Ready? I declare that as I love the Lord, His unfailing love surrounds me, strengthens me, and secures my every step. As I diligently seek Him, I will surely find Him. Unstoppable riches and honor, enduring wealth and lasting prosperity are mine. No barrier, no opposition, and no limitation can block the blessings that flow from His presence. I declare that I walk in divine favor, carrying heaven's abundance wherever I go. My life is marked by honor, prosperity, and unstoppable grace that cannot be denied nor diminished. Wisdom crowns me with success. Favor opens doors before me, and abundance follows me all the days of my life. These are my declarations in the name of my Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Bago ka umupo, sabihan mo ang nasa kaliwa at sa kanan mo, yung katabi mo, sabihan mo, pabanal ka ng pabanal, payaman ka ng payaman, pa-level up ka ng pa-level up. Makakaupo na po kayo. Sabihin nga po natin, hallelujah. Sabihin nga po natin, praise the Lord. Alam niyo, dito sa Christ the Rock ay naging bukang bibig natin. Naging bukang bibig natin ang salitang hallelujah. Sabihin nga po ulit natin, hallelujah. Pero alam niyo po ba kung ano ibig sabihin ng hallelujah? So baka yung iba sa inyo ay naririnig nyo lang yung salitang hallelujah, but you are not familiar with the word. Ang salitang hallelujah, ito po ay isang Hebrew word, ang hallelujah. So ibig sabihin, ito ay unang mababasa mo sa lumang tipan sa Old Testament, because the Old Testament, yan po ang original language ng Old Testament, ang Hebrew language. At ang hallelujah, ang ibig sabihin niya, ito ay dalawang salita na pinagsama. Ang unang salita ay yung salitang Hallel. Nang ibig sabihin ng Hallel ay praise. At yung yan ang short form ng Yahweh. Kaya ang ibig sabihin, literal na ibig sabihin ng hallelujah, praise Yahweh. Kaya lang sa English word, kapag binasa nyo ang Old Testament at mababasa nyo yung Yahweh, ang mababasa ninyo ay all capital na L-O-R-D. Praise the Lord. So pag sinabi mong hallelujah, ang ibig sabihin niyan ay praise Yahweh. Wala tayong magamit, kailangan pa nating mag-rent ng place. Siyempre, sayang din naman yon kung magkakaroon tayo ng mas malaking lugar. And siyempre, we keep on inviting people, we keep on
sharing the gospel of our Lord Jesus Christ. Kaya alam natin, gagamitin ng Panginoon ang Christ the Rock to gather the multitudes. Amen? So isama niyo po yan sa panalangin. Let us pray na talagang si Lord ay mag-raise up ng mga end-time kingdom financiers. No? That's why I'm always encouraging you, praise God kung ikaw ay binigyan ng Panginoon ng kaloob na magandang trabaho. No? Kung kayo ay nagtatrabaho, kung saan man kayo nagtatrabaho, yan ay regalo ni Lord sa inyo. Amen? But I am encouraging you also, magsimula kayo ng mga maliliit na business. Siguro magtayo ka muna ng mall, hindi ba? So mga maliliit na business, kasi gagamitin din yan ni Lord, na sisidlan. Kasi kung ang lalagyan mo lang ay baso, yan lang ang ibibigay sa iyo. Kasi kapag binuhos pa ni Lord lahat, matatapon na. So kaya kinakailangan gumawa tayo ng malaking sisidlan. Ang pagninegosyo kasi ay gumagawa ka ng sisidlan na walang limitasyon. Lalo na kapag ikaw ay nag-engage sa global business. Okay? So bakit natin pinag-uusapan yan? Kasi ang church, inutusan tayo ng Panginoon to go and make disciples of all nations. And it will be very expensive. No? Na imbag abigat kada tayo amen. Kami po ay galing sa Bigan, Ilocos Sur, ni Rebsel. Nagkaroon tayo doon ng conference. May 22 to 25 kami po ay nandun. At nung papunta pa lang doon, talagang nasa Pilipinas pa lang, hindi pa sumasakay ng barko, hindi pa sumasakay ng eroplano, napakagastos po. No? Yung pagpapagasolina pa lang ay napakagasto. Sabi nga nung kasama naming pastor, kasi kabibili niya lang ng kanyang Sea Lion ba yun na kotse, no? Na hybrid. Sabi niya sana yun na lang ang dinala ko para kasi may mga time pala yun na kuryente lang ang gumagamit. Tinanong ko siya, kapag ikaw ba'y nakaupo, hindi ka ba makukuryente? Hindi naman pala. So, very expensive talaga yung iniuutos sa atin ng Panginoon, but the Lord will provide. Naghahanap lang si Lord ng mga kalalakihan at kababaihan na pagkakatiwalaan niya ng kayamanan. Can I hear your amen? Ang kayamanan, hindi yan nawawala. Umiikot lang yan sa mundo. Hindi yan napupunta sa Mars, sa Saturn, sa Jupiter. Nandito lang yan sa mundo. Humahanap lang si Lord ng mga mapagkakatiwalaan niya. Good and faithful steward. At ako naniniwala, meron dito sa Christ the Rock na mapagkakatiwalaan ng Panginoon. Can I hear your amen? So magtungo tayo sa ating pag-uusapan, but let us first recite Luke chapter 4 verse 18 to 19. And then babanggitin ko sa inyo bakit nire-recite natin ang Luke chapter 4 verse 18 to 19 to remind us, and at the same time, those who attended here for the first time, ano ba yung nandyan sa Luke chapter 4 verse 18 to 19? So let us recite this, Luke 4, 18 to 19. The Spirit of the Lord is upon me, because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, to preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is my Lord, and He is Christ the Rock. Palakpakan natin ang Panginoon. So yung huling pangungusap, binabanggit natin, yung sinasabi nating, and He is Christ the Rock, yan kasi yung pangalan ng ating church. Christ the Rock, Covenant Church International. At ang Christ the Rock, yung pangalan na yan, ay hango sa Matthew chapter 16, verse 18. Yung sinabi ng Panginoon kay Pedro, sabi kasi, tinanong niya yung mga disciple, anong sabi ng mga tao patungkol sa akin? Ang sabi nila, ikaw daw ay isa sa mga propeta, ikaw daw ay si Elijah, si Isaiah, sabi. Ang sabi ng Panginoon, kayo, anong sinasabi nyo, nasa isip nyo patungkol sa akin? Ang sabi ni Pedro, you are the Son of God. You are the Son of the living God. You are the Messiah. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi yan pinahayag sa iyo ng tao. Pinahayag sa iyo yan ng Ama sa langit. And unto this rock I will build, you are Peter, and unto this rock I will build my church. Ang tinutukoy doon, dalawang rock kasi yun. Yung Peter kasi, ang salitang Peter ay Petros, small rock. Pero yung sinabi niyang unto this rock, Petra.
Yan ay big rock. At ang tinutukoy doon ay walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. He is Christ the rock. Amen? Let us put on the full armor of God. Gesture naman tayo ngayon. Okay? Ready? Let us put the full armor of God, the helmet of salvation, the breastplate of righteousness, the belt of truth, the sandals of peace, the shield of faith, and the sword of the Spirit. We are covered by the full armor of God, protected by the blood of our Lord Jesus Christ, and filled with the sovereign Holy Spirit. Yan naman ay matatagpuan natin sa Ephesians chapter 6 verse 12. Because our war, our struggle is not against flesh and blood. Nasa gitna tayo ng labanan. At ang labanan na ito ay hindi labanan na ang kalaban natin ay mga tao. Ang mga tao ngayon ay iniimpluwensyahan lang ng dyablo. We believe in God. Amen. We believe that God exists. Amen. But we also believe that the devil exists. At ito yung pag-uusapan natin sa umagang ito. Unahin na natin, magtungo tayo sa salita ng Diyos. The Word of God, the Bible, is inspired, hiningahan ng Diyos. 1 John chapter 3 verse 8. Pwede bang samahan na sabay-sabay natin itong basahin? 1 John chapter 3 verse 8. Okay, take time. Pasensya na po kayo kasi nung nalipat po doon yung sound booth natin, nag-adjust po pati yung ating multimedia. Kasi nasanay na nakikita nila ang likodan ni Alex. Biglang hinahanap niya, wala si Alex. Nandun na pala sa likod, sila Brit. Okay, basahin natin. Ready? He who does what is sinful is of the devil. Because the devil has been sinning from the beginning. The reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Ang tao daw na nabubuhay sa pagkakasala. Pag binasa niyo yan sa Bible ng Tagalog, ang binanggit doon ay nagpapatuloy sa kasalanan. Because of the sinful nature, may tendency ang tao na makagawa talaga ng kasalanan. Pero hindi dapat nagpapatuloy. Sabihan mo nga ang iyong katabi, huwag mong ipagpatuloy ang kasalanan. Kasi kapag ang kasalanan ay naipagpatuloy, nakagawa ng kasalanan, na-enjoy ang kasalanan, ipinagpatuloy ang kasalanan, nakakabuo ng tinatawag na stronghold. Kapag ikaw ay nakakita ng tumutubong halaman sa iyong bakuran, sabi mo, nako, parang puno ng tong nakikita ko. Puno ng kaimito to. Nakadikit sa pader mo. Sabi mo, sa susunod ko na lang yan, susunod ko na lang yan, bubunutin. Pinabayaan mo. Nung sumisibol pa lang yan, kahit 2 daliri, kayang-kaya mo yang bunutin. Tama po ba? Pero pag yan ay nagmistulang puno na, hindi mo na yan basta mabubunot. Ganyan ang kasalanan sa buhay ng isang tao na pag pinabayaan, minsan feeling niya, kaya ko yan, kaya kong kontrolin yan. Kung gusto kong tanggalin yung yosi na yan, kayang-kaya ko. Talaga? Sabi nga ni Pastor Gideon, by the way, katatapos lang po ng ating youth camp. Ito ay ginanap natin dito sa 8 Farms at meron silang itinayong isang bagong building dyan sa 8 Farms at nagamit natin. At meron tayong 110 na mga campers, pero nasa 140 to 145. Yung iba kasi ay umuuwi, nagpupunta lang doon and then kasi hindi sila pwede nung 3 araw. Praise God sa ginawa ng Panginoon doon sa ating youth camp. Palakpakan natin ang Panginoon. Mamaya ay may mga magpapatotoo. Pakinggan nyo po yung kanilang mga patotoo. Binigyan natin sila ng tig po 45 minutes para mag-testify. No? Hindi, ilang minuto lang po yon. So dito natin yung ginawa sa
farms. At ang ating desire, next year, ay sabi ko nga sa kanila, let us double our number. So kung 110 tayo, itong nakalipas, mga nasa 200, no? To 200 plus ang ating mga campers next year. So kung merong nandito ngayon, hindi kayo nakasama sa youth camp, i-desire ninyo na makasama kayo. Kahit na yung mga young professional ay pwede ding makasama. Paano naman yung mga senior, bishop? Pwede rin po. Gusto niyo yung sumama, sumama na tayong lahat doon sa youth camp. Ano naman, ang atin namang puso ay mga bata. Amen? Sabi doon ni Pastor Gideon, nandito pa ba si Pastor Gideon? Nagpe-prepare na. Kasi meron din po silang gawain sa Christ the Rock Camarin. Meron doong sinabi si Pastor Gideon nung during the youth camp na ang tendency talaga ng tao ay magkasala. Pero hindi dapat ang tao ay nagpapatuloy sa kasalanan. The moment na ang tao ay magpatuloy sa kasalanan, magkakaroon niya ng strongholds at magbubukas pa ng pintuan. Mamaya pag-uusapan pa natin yan. Sabihin na natin pintuan. Itong hall natin, ilan ang pintuan? O yung iba hindi alam. Dalawa po ang pintuan for your information. Ang unang pintuan, makikita nyo dyan sa likod. Ayan po yung isang pintuan natin. At ang pangalawang pintuan ay ito. May sikreto po ito. Hinihila po ito. Pagkatapos mabubuksan na po ito. Ay, hindi. O dapat ito, sa mga nasa maintenance natin, dapat nakabukas to. During service, nakabukas dapat to. Kasi ito ang ating fire exit. So kung ano man ang mangyari, biglang tumakbo dito, naku, sarado rin. Ayan. So pagkaano dapat tuwing yan ay nabukas. So dalawa ang pintuan natin dito. At sa buhay ng tao, meron tayong mga pintuan. Mamaya po, ibabanggit ko kung anong uri ng mga pintuan meron tayo. Pero dapat ang tao hindi nagpapatuloy sa kasalanan kasi kinakapitalize na ng dyablo. Bakit? Tingnan nyo ang sabi dito. He who does what is sinful is of the devil. Sa ibang binasa ko ngayon sa Tagalog, ang sabi sa Tagalog, kampo ng dyablo. Kakampi ni Satanas ang nagpapatuloy sa kasalanan. Bakit? Kasi siya ang nag-i-impluwensya sa tao. At kapag pinagpatuloy yan ng tao, nagkakaroon ng addiction. Kaya sabi ni Pastor Gideon, nung unang panahon daw, kapag bumili ng sigarilyo, ang nakalagay dan sa pakete, cigarette. Pero napansin nyo ba ngayon, doon sa mga naninigarilyo, meron ba ditong naninigarilyo? Mapapansin nyo doon sa sa pakete, hindi po ako naninigarilyo. Ever since, nung ako ay bata pa, hindi talaga ako naninigarilyo kasi involved ako sa sports. Champion po ako ng piko. Kaya hindi talaga ako naninigarilyo. So, yung yung pakete ngayon ang nakalagay dyan, cigarette, dangerous, warning. Ang nilagay na nga, cigarette can kill. At nandun pa yung mga larawan ng mga may cancer sa baga, may kung saang cancer. Pero patuloy pa rin bumibili. Hindi na mapigilan ng mga chain smoker, ng mga cigarette smoker. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, buti na lang na paglabanan mo. He who does kasalanan, si Satanas. Bago pa nilikha ng Diyos si Adan at si Eva, nagrebelde na si Satanas. Nagkaroon na ng cosmic war. Kaya ang ginawa, itinapon si Satanas sa lupa. Ibinalik siya kasi ang teritoryo talaga ni Satanas, sa mga susunod na pagkakataon siguro, mapag-usapan natin ito, nasa Garden of Eden talaga siya. Yan talaga ang kanyang territory. Kaya nga, nung namamasyal si Eva, napunta siya sa gitna ng hardin, nandun yung dalawang puno. Ang una, yung the tree of life. Pangalawa, the tree of good and evil. Yan yung sabi ng Panginoon, nandiyan ang forbidden fruit, bawal kainin. Nung namasyal doon si Eva, nakita niya doon, nandun yung ahas. Sino yung ahas? The devil. Satan. At doon tinukso ni Satanas
Si Eva. Ang originator ng kasalanan, bago pa nagkasala, bago pa nag-disobey, si Eva, meron nang nag-disobey na nauna. Meron nang nag-rebel na nauna. Sino yon? Si Lucifer. The devil or Satan. Because the devil, tingnan niyo sabi dito, because the devil has been sinning from the beginning. Nagsisimula pa lang ang creation. Kasi si Satanas, hindi yan eternal. Created being din siya. Siya ang originator ng sin. And this is very good, yung susunod. Ang sabi dito, the reason the Son of God appeared. Kaya pala may Pasko. Kaya pala ang Panginoong Jesucristo, the second person of the Godhead. No, tinatawag din natin yang the triune God. Because we believe in one God. In three distinct persons. The Father, the Son, and the Holy Spirit. The sovereign Holy Spirit. So yung second person nagkatawang tao sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. At bakit siya nagkatawang tao? Ito pala ang isang matinding dahilan. Ang sabi dito, the reason the Son of God appeared was to destroy the devil's work. Kaya pala ang Panginoong Jesucristo nagkatawang tao kasi nandito ang dyablo, winawasak ang buhay ng maraming mga tao. Magtungo po tayo sa John chapter 10 verse 10. Sabay-sabay nating basahin. Ready, read. The thief does not come except to steal and to kill and to destroy. I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. What is the work of the devil? The work of the devil is to steal, to kill, and to destroy. At ang Diyos anak ay naparito. He manifested. He appeared to destroy the devil's work. Ang title po ng ating topic sa umagang ito, Destroy the Destroyer. Sabihin nga natin, destroy the destroyer. Because the thief, the devil, comes to steal, to kill, and to destroy. Ano po ang konsepto nito? Parang ang konsepto nito, ang doktor, kailangan din ng doktor. Ang barbero, kailangan din ng barbero. Ang hirap kayang gupitan ng buhok na sarili. Although may mga nakakagawa niyan. Mga nakakagawa niyan. No? Si Bless, kayang-kaya niyang gupitan ng sarili niya. Hindi ba? Sinishave na lang ba yan? Kayang-kaya yon. O ang konsepto nito ay yung pulis humihingi ng tulong. Police! Police! That's the very concept of the title. Destroy the destroyer. At sino ang magde-destroy dito? Sa destroyer na ito, ang ating Panginoong Jesucristo, because He appeared to destroy the devil's work. And what is the work of the devil? To steal, to kill, and to destroy. Amen. O kaya lang, tingnan niyo po ako ngayon. Yung Panginoong Jesucristo natin, umakyat na sa langit. Hindi pa natatapos yung kanyang mission na yan to destroy the destroyer. Ang natapos ng Panginoon sa cross of Calvary, binayaran niya na yung kaparusahan, binayaran yung sumpa ng kasalanan, at pinagtagumpayan ang kasalanan, pinagtagumpayan ang kamatayan, pinagtagumpayan ang dyablo. Pero kinakailangan ipagpatuloy na wasakin ang gawa ng dyablo. At alam niyo kung sino ang gagamitin ng Panginoon? Ang mga anak ng Diyos. Mga kababaihan at kalalakihan na nanampalataya, kinilala ang Panginoong Jesucristo bilang Panginoon at tanging tagapagligtas ng kanilang buhay. Ang tawag po dyan ay covenant. Sabihin nga natin, covenant. One more, covenant. Napakahalaga niyan. Because God is the God of covenant. Kaya nga ang inyong mga Bible, ang mga Bible na meron tayo, ay may dalawang bahagi.
The Old Covenant or Old Testament and the New Testament. Ang ibig sabihin ng testament, covenant. Pakikipagtipan sa Diyos. O tatanungin ko kayo sa umagang ito, sino dito nakipagtipan ka na sa Diyos? Kapag ka hindi mo alam na kung nakipagtipan ka na, nakipagtipan na ba ako? Pag hindi mo alam, ang ibig sabihin, hindi pa. Hindi pa. Kasi kung makikipagtipan ka kay God, alam mo yan. Amen. Sino dito ang ikinasal? Alam mong kinasal ka. Naipagtipan ka. Merong mag-boyfriend, mag-girlfriend, pwedeng hindi nila alam. Kasi may tinanong ako noon may boyfriend ka na, may girlfriend ka na ba? Meron na. Sino? Si ano. Pero hindi niya alam. Pero iba yung pag ako ay nag-o-officiate ng wedding, binibigyan ko ng emphasis na ang wedding, ang marriage, ay hindi lang contract. Yung contract kasi sa tao lang yun Pero ang marriage ay covenant. Hindi ka nakipagsumpaan sa partner mo para maging mapag-isa kayo, pero sumampa kayo sa harapan ng Diyos. Ang nakakalungkot, maraming mga kalalakihan at kababaihan sumumpa sa isa't isa at sumumpa sa Diyos, makalipas ng ilang taon, sinumpa na nila ang isa't isa. Ang relasyon, bakit ko binanggit ang marriage? Kasi ang relasyon ng Diyos at ng tao ay inalintulad sa marriage. Why? Because marriage is a covenant. O tatanungin ko ulit kayo, sino dito gumawa ka na ng covenant kay God? Hindi niyo napansin, sa Romans chapter 10 verse 9, hindi ko lang nailagay na dito, pero pwede nyo tignan sa mga Bible ninyo. Sabi ng Romans 10:9, for it is with your heart that you believe and are justified. And it is with your mouth that you confess and are saved. It is with your mouth that you confess and are saved. That's covenant. Yung galing sa puso mo, kakausapin mo si Lord Jesus. Sabi mo, Lord Jesus, kinikilala ko, ikaw ang tagapagligtas. Niligtas mo ako 2,000 years ago. Namatay ka sa cross of Calvary. Tinatanggap kita ngayon bilang aking personal na Diyos na Panginoon at tanging tagapagligtas. It's a covenant. Sino po ang gumawa na ng covenant? Kung hindi mo pa yan nagagawa, hindi po pwedeng nasa isip mo lang yan. Kasi ang sabi ng Romans chapter 10 verse 9 and 10, it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. So, paano ma-destroy ni Lord si Satanas, the destroyer, or the work of the destroyer, Satan? Number 1, liberation from bondage. Liberation from bondage. Ang sabi ng John chapter 8 verse 36, if the Son sets you free, you will be free indeed. Sandali, bakit kinakailangang mapalaya? Kasi may pang-aalipin nga, ginagamit nga ng dyablo ang kasalanan para alipinin ng tao. Kaya nga may mga addiction. Noong unang panahon, sabi nila, kaya nagkakaroon ng addiction because of the substance. May nicotine kasi yan. Ang kape kasi kaya nakakaano yan. May caffeine kasi yan. May substance kasi yung mga drugs. Pero mapapansin natin, may mga ginagawa ang tao na addictive pero walang substance. Gambling. Any form of gambling. Darating yung panahon, makikita ninyo yung mga yung mga nagsusugal, hindi na nila mapigilan na magsugal. And they are willing to spend everything. Nung kami ni Revsel ay napunta kami sa Macau, inikot namin yung mga hotel. By the way, meron tayong doon. Meron tayong isang leader na nasa Macau ngayon, no? Si Rod
Nandun siya sa Macau at siya ay nasa Londonair. Nandun pa rin ba siya? So, nung kami ay tatawid sa kabilang building, nadaan kami doon sa casino. Makikita mo talaga yung mga nag-aano doon, no? Nakakita na kayo ng mga estudyante na malapit na ang exam. Yung final exam, yung seryosong-seryoso sa pag-aaral. May mga gamblers doon, nakita namin talagang seryosong-seryoso. Merong something na bumibihag, nagka-capture, nag-i-imprison kapag ka ang tao ay nag-i-involve sa kasalanan. Pero ang nagpapalaya ay ang ating Panginoong Jesucristo. At sa umagang ito, kung anuman ang bumibihag sa iyo, bumibilanggo sa iyo, sa umagang ito, hindi mo mapigilan na paulit-ulit mo na gawin. Meron akong deliverance nasa Ministry of Deliverance ang Christ na para po doon sa mga unang pagkakataon na nakarating dito kasama natin sa online. Meron akong pinag-pray sa Silang Cavite. Grabe, bata pa pala siya. Siya ay hook sa pornography. Yung mga malalaswang babasahin, malalaswang larawan, malalaswang mga panoorin. At wala pong pinipili yan. Yung iba akala nila, siguro pag ako nag-asawa na ako, ay ma-overcome ko na yan. Hindi po yung totoo. Maging mga may asawa, mga kabataan, katandaan, pwedeng maging biktima ng pornography. At dito sa Pilipinas, napakalaki daw ng porsyento na nagbubukas sa mga pornographic sites. Nung unang panahon kasi, para ka magkaroon ng pornographic materials, bibili ka talaga eh. Pupuntahan mo. Hard copy, magazine or what. Pero ngayon, hindi na. Nasa mga gadget natin. Available kahit kanino. Mga kababaihan, kalalakihan, meron na akong pinag-pray na babae sa Batangas City. Nung umupo na siya para ipag-pray ko, sabi ko, anong ipagpe-pray ko sa'yo? Sabi niya sa akin, magandang babae to. Bata pa, mga nasa early 20s. Ang sabi sa akin, Bishop, pag-pray niyo po ako. Ako po ay hook sa pornography, sa lust, sa sexual immorality. Walang pinipili. The sovereign Christ breaks chains of sin, addiction, fear, and oppression. Liberation is the first strike against the destroyer. Para mawasak ang gawa ng dyablo, kailangan mapalaya ang mga tao na binibiktima nito. Amen! Kaya alam nyo, si Jane talagang deliverer. Liberato ang apelyido eh. Declaration kaagad, sa apelyido pa lang, ay deliverer na. Jane, the deliverer. Yan ang ibig sabihin ng kapag inano natin. At tayong lahat ay magagamitin ng Panginoon para magpalaya ng mga ino-oppress, ina-attack ng enemy. Mayroong anointing na pinagkaloob sa atin. Kanina, sabi ko, sasabihin ko kung bakit kinu-quote natin ang Luke chapter 4 verse 18 to 19. The Spirit of the Lord, yan ay binuksan ng Panginoong Jesucristo. Sabi ni Lord Jesus, nung binuksan niya yung scroll, the Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me. Kinasihan ng kapangyarihan, nilangisan. He hath anointed me to preach the gospel to the poor. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind. Ang Panginoong Jesucristo, He is the head of the church. And we are the church. Sabihan mo nga ang iyong katabi, we are the church. Huwag po tayong magkakamali na kapag kayo ay napunta sa isang building, ay may krus. Yan ang church. Hindi. Ang tawag po doon, church building. Pero ang church yung mga taong nagtitipon. Ecclesia. Yan po yung Greek word. Ecclesia. The assembly of the called out ones. Tayo na mga tinawag. Kaya ka nandito, ang hindi mo alam, akala mo may nag-invite lang sa'yo. Sino dito naniniwala? God
is the Almighty God, the omnipotent God, the all-powerful God, and He can orchestrate everything. Akala mo may taong nag-invite sa'yo, ginamit lang ni Lord yung tao para marinig mo ang mensahe ng mabuting balita o the gospel. Because the Lord wants you to become member of the ecclesia of the church. Amen. At kapag ang isang tao ay bahagi ng ecclesia, tayo ay gagamitin ng Panginoon to set the captives free. Kaya nga pang Yesu Kristo, meron siyang PhD. Hindi yan Doctor of Psychology. Ang PhD ni Lord Jesus, preach the gospel, heal the sick, deliver the captives. At tayo, we are the church, the body of Christ. He is the head. Our Lord Jesus is the head. And we are the body. Gagamitin din tayo ng Panginoon to set the captives free. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, gagamitin ka ni Lord. Pero ang unang hakbang, dapat ay maging bahagi tayo ng church. Paano tayo magiging bahagi ng church? Hindi ito membership, hindi yun ang pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan dito, nakipag-covenant ka na ba kay God? Kasi ang church walang kakayahan na magligtas. Ang Christ the Rock ay isang local church pero walang kakayahan na magligtas. Ang nagliligtas ang Panginoong Jesucristo. Kaya sabi ni Lord Jesus, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Number 2, infilling of the sovereign Holy Spirit. Paano mawawasak ang gawa ng dyablo? Mapalaya ang mga tao. At pag napalaya ang tao, kailangan mapuspos ng ano? O kanina tinanong ko kayo, nakipag-covenant ka na ba kay God? Ang pangalawang tanong, napuspos ka na ba ng presensya ng sovereign Holy Spirit? Infilling of the sovereign Holy Spirit. To destroy the destroyer, we must be filled with the sovereign Spirit. The sovereign Spirit empowers us with boldness. Yung mahiyain, nagiging kapalmoks. Nagkakaroon ng kakaibang lakas ng loob. Nagkakaroon ng kakaibang tapang. May aminin po ako sa inyo. Tingnan niyo po ako. Takot po ako sa multo. Basta yung mga usaping aswang, multo, pag nakakita ako ng nadidemon possessed, nadidemonize, nangangatog ang tuhod ko eh. Sabi ko nga kay Rebsel lalaban na ako sa ring. Dati po kasi nagma-martial arts ako. Lumalaban ako ng kickboxing sa ring. Sabi ko sa kanya, lalaban na lang ako ng sa ring, pero wag lang multo. Pagkatapos biglang nalaman ko na pagka ikaw pala anak ng Diyos, gagamitin ka ng Panginoon to cast out demons, to deliver the captives. Pero alam nyo, because of the sovereign Holy Spirit, nagkaroon ako ng lakas ng loob. Amen. Minsan pagka tayo nakaka-encounter ng mga nadidemonize, kahit na nakakatakot na, napapansin ko, pabira, hindi ako natatakot. At na-realize ko, ang mga demonyo pala ang natatakot sa mga anak ng Diyos kasi mayroong power and authority sa mga anak ng Diyos na puspos ng sovereign Holy Spirit. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kapatid, ikaw ang tinutukoy dito. The sovereign Spirit empowers us with boldness, discernment, nagiging sensitive tayo, and authority. Without the sovereign Spirit, we fight in weakness. Hindi natin kakayanin. Bakit? Kasi kung walang pagkilos ang banal na Espiritu ng Diyos, ang gagamitin natin, yung lakas na meron tayo. Pag may mga tao, pag sinapian, ang lalakas, ang gagawin mo doon? Amen. Kahit 3, 5 na, hindi pa rin. Si Pastor Nathaniel, merong silang deliverance kahapon. Sa Santa Maria, Bulacan. Meron kasi doong isang nag-camp din at siya ay na-invite na speaker regarding deliverance. At nung may pinag-pray na sila doon, babae, biglang nanuntok.
Hindi nakahanda yung pastor, yung kanilang pastor, eh biglang nag-react yung babae. Solid. Nasa puk siya. Ay, babae pero ang lakas, muntik ma-knockout. Eh kung lalabanan natin ang diablo, gagamitin natin ang sarili nating lakas. Hindi natin kakayanin. Magkakaroon dyan ng pagkakataon, makakakita tayo, nagle-levitate. Meron tayong diniliberan sa bagong silang. Nakahiga yung babae, umangat na. Anong gagawin mo doon? Lalabanan mo din, naangat ka din. Kailangan natin ng power ni Lord. Sabihan mo nga ang iyong katabi, kailangan natin ng kapangyarihan ni Lord. We fight in weakness. Kung wala ang sovereign Holy Spirit, with the sovereign Spirit, we fight in power. Sabihin nga natin, power. Ano ang sabi ng Acts chapter 1 verse 8? But you will receive power. Sabihin nga natin, power. Sabi dito, but you will receive power when the Holy Spirit comes on you. Alam niyo ang salitang ginamit dyan sa Greek, dunamis. Diyan galing ang salitang dynamite. Dynamite. Sa basic ng bomb, alam niyo yung grenade? Yung grenade? Granada. Pag ang granada, natanggal yung kanyang pin, at ibinatong ganon, anong ginagawa ng mga sundalo? Dumadapa. Dumadapa. Eh bakit dumapa lang? Dapat tumakbo na lang. Hindi yan basta makakatakbo, hahabulin ka pa rin ng sharp nail. Kasi, ang pagsabog pala ng grenade, pataas. Kaya dumadapa. Pero ang dynamite iba. Pag sumabog ang dynamite, kalat. Meron sa baba, meron sa taas. Kaya kapag dinamita ang ibinato, para subukan mo ng tumakbo. Magpapakasakali ka na lang na hindi ka abutan, na mabilis kang tumakbo. Ang sabi dito, but you will receive power. Dunamis. Parang dinamita. Lahat tatamaan ng kapangyarihan ng Panginoon. Amen. Palakpakan nga natin si Lord. Hallelujah! The infilling, yung pagpupuspos ng presensya at kapangyarihan ng Banal na Espiritu is not optional. It is essential. Ibig sabihin, hindi ito pwedeng, siguro, mamimili ako, magdi-decide ako, baka pwedeng wag na lang. Bilang mga anak ng Diyos, nasa digmaan tayo, hindi po pwedeng, hindi ka full battle geared. Hindi po pwedeng ganon. Kaya nga tayo, gini-gesture natin yung full armor of God. Helmet of salvation, breastplate of righteousness, belt of truth, sandals of the gospel of peace, shield of faith, and the sword of the Spirit. Alam nyo kung ano yung na yan, yung full armor of God na yan? Si God yan eh. Now we are covered by God. We are covered by the presence of God. Amen. The sovereign Spirit, look at this, equips us to resist temptation. Pag tayo puspos ng sovereign Holy Spirit, nakakapamuhay tayo ng may kabanalan. Amen. Sabihan mo nga ang katabi mo, bagay sa iyo ang buhay na banal. Hindi kasi popular ang salitang banal. Minsan nga, inaano pa yun eh. Kumbaga, naku, masyado ka naman banal. Anong gusto natin? Masyado ka namang masama. Sa diablo yun eh, ang kabanalan kay Lord. Amen. Kaya nga, ang tawag sa third person, the sovereign Holy Spirit. Overcome darkness and to walk in victory. Mamumuhay ng may katagumpayan. At ito, desire natin, tayo dito sa Christ the Rock,
We will walk in victory. We will live in victory. Why? Because we are already victorious. Number 3, apat lang po ito. Number 3, faithful discipline. 1 Corinthians chapter 9 verse 27, sabi ni Apostol Pablo, I discipline my body and keep it under control. Dapat dinidiscipline natin. Hindi ba? Lest after preaching to others, I myself should be disqualified. Napakahalaga ng discipline sa lahat ng aspeto. Kung gusto nating lakaran ng katagumpayan na nais ni Lord para sa atin, kinakailangan i-disiplina natin ang ating mga sarili. Faithful discipline is the daily preparation. This is not one-time event. Yan ang discipline. Faithful discipline, daily preparation. Discipline in prayer, fasting, stewardship, and obedience. Look at this. Builds a fortress around your life. Hindi makapenetrate ang diablo. Ang doorway ng enemy, kasalanan. Di ba, palagi ko sinasabi, mayroong tinatawag na inherited doorway, invitation doorway, involvement doorway, intrusion doorway, merong invoke doorway, merong inner hurt doorway. Pero pag sinum up mo yung 6, kasalanan. Ang kasalanan ay nagbubukas ng pintuan sa diablo. But the moment matutunan ng tao, ng anak ng Diyos, idisiplina niya ang kanyang sarili, saradong-sarado yan. Hindi makakapenetrate. Kung may balak, mayroong plano ang diablo na sirain ang buhay mo, hindi siya makakapenetrate. Pero the moment nag-open kasalanan, ang problema sa atin, mga tao tayo, nagkakasala tayo, kaya kailangan i-discipline natin ang mga sarili natin. Amen? Aware tayo. Pag nagkasala tayo, lapit tayo kay Lord, hingi tayo ng kapatawaran. Kaya ang sabi ng Bible, if you confess your sins, He is faithful and just to forgive you from all your sins and to purify you from all unrighteousness. 1 John chapter 1 verse 9. Nasa Batangas City ako, may pinagpray akong pastor. Sabi ko, Pastor, ano po bang ipagpe-pray ko sa inyo? Sabi sa akin ng pastor, nagsara po ang church na pinagpapastoran ko. Grabe, ang dami pong naging problema, ang daming mga umalis, ang daming nangyari, pastor, hindi ko na maisa-isa, nagsara. Ano pa po? Na-aksidente po ako sa motor. Kaka-aksidente lang nung time na noon, yung 2 leader natin. Praise God, pagaling na sila ng pagaling. Amen? So ngayon, si Ann, nag-ano ng makalakad at makaupo ng kasi hindi niya maibaluktot yung kanyang tuhod ng 100%. Pero malapit na, pagaling na ng pagaling. Si Josh naman ay malapit nang lumabas ng hospital. Sabi niya sa akin, na-aksidente po ako sa motor. Pinagalitan ko patuloy. Huwag ka na kasi magmotor, pastor. Sabi ko gano'n. Hindi na nga po ako nagmotor. Nag-4 wheels ako, na-aksidente po ulit ako. Sabi ko, kailangan mong deliverance. Nung dineliverance ko, meron akong nahuli na interrogate ko na mangkukulam na naka-assign sa kanilang lahi. Alam nyo, may mga mangkukulam na ina-assign ni Satanas. Meron nga kaming deliverance ni Pastora during our camp. Meron kaming deliverance, negosyante to. At nung time nga na yun, nakikipag-usap ako sa kanila, yung asawang babae panayang alis kasi may dinideal sila na milyon-milyon talaga na transaction. At nung pinag-pray namin ay meron ding mangkukulam na inassign naman ni Satanas sa kanila para mag-utter ng curse. Kasi bago na-connect sa atin, napakadami na ng business ang palaging nagsasara. Meron silang malaking piggery, nagsara yung kanila. Ang business kasi nila, mga nanonood, yung ating kapatid na yon, ang business nila ay yung mga fertilizer. Pagkatapos silang ipag-pray, kasi nung prayer namin doon sa camp natin, ay inobserve kasi nila yung ministry natin. Yun yung sinasabi ni Rebsel, gusto niyang magtayo tayo ng church. Ito na, I think itong July, sa Nueva Ecija. No, magpapaano siya mayroon kasi siyang isang malaking project na deal. Bago siya na-connect sa atin, palaging nagsasara.
yung kanyang mga businesses na pabankrupt. Nung siya ay pinag-pray ng deliverance, biglang lahat ng kanyang mga transaction ay naging successful. Praise God. Ano ngayon? Year of unstoppable riches and honor. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Hallelujah! Kapag dinisiplina ng tao kanyang sarili, hindi makakapenetrate ang diablo. Kaya, huwag natin bibigyan siya ng opportunity. Because the devil is like our enemy. The devil is like a roaring lion seeking someone to devour. Naghahanap siya ng opportunity. Kaya may mga monitoring spirit. Ang mga monitoring spirit, nag-aano lang yan, spy. Tinitignan, ano kaya dapat bumigay itong si Connie. Mag-compromise ka na. Kasi pag biglang nagbukas ng pintuan, papasok yan. Pero kung mabilis din tayo, Lord, nagkasala ako, sorry, bago pa lang makapasok, bago pa lang mag-utter ng curse, wala na, sorry, sarado na. Hindi ka na makapasok. Amen? Kaya lagi, basahin yung Bible. Ang sinasabi palagi ng Bible, be alert. Be watchful. Amen. Alam niyo ba kung saan galing yung salitang yon? Yung be alert, be watchful. Noong unang panahon, ang mga lungsod, may mga pader. At may mga tinatawag na mga watchmen. Nakaano yan? Sila yung nakabantay. At pag may kalakal, binuksan ang pintuan, tinitignan nila, baka may sumalakay. At kapag nakakita sila ng galaw, sasabihin nila, isa na pinto! Kahit may lumalabas pa na kalakal, isa na yan! Kasi baka makapenetrate ang kalaban. Watchmen. Kaya sinasabihan tayo ng Panginoon, be watchful. Huwag nating pababayaan na makapenetrate ang diablo. The destroyer thrives in disorder, but discipline keeps you aligned with God's order. Sino po dito natututo? Amen? Last, dito na po ako magtatapos. Number 4, eternal victory. 1 Corinthians chapter 15, verse 57, napakaganda po nito. Sabay-sabay nga nating basahin. Ready, read. Thanks be to God. He gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Sabihan mo nga ang nasa kaliwa at nasa kanan, you are victorious. At yung victory na ito, hindi lang ito dito sa mundo, hanggang sa kabilang buhay. Pero ang nais ng Panginoon, malaman natin ito upang lakaran natin ang katagumpayan. Amen! Mananagumpay na tayo. Pero kinakailangan matutunan nating lakaran ng tagumpay. Isang gabi, yung mga apo ko, sabi sa akin, wow, story time. Okay, I will tell you the story of David and Goliath. I know that story. Okay, I will tell you about the story of Samson. I know that story. Sabi ko, lahat naman ng kwento na alam. May kinuwento ko sa kanila. Sabi ko, one day, there was a hunter. English kasi yung mga kaya pagka nosebleed tuloy ako doon pag nagkukwento ako eh. Tatagalugin ko na lang para maintindihan ninyo. Para wag akong mahirapan. Sabi ko, merong isang agila na lumilipad, tapos merong hunter. Biglang binaril ng hunter yung agila. Tinamaan yung agila sa pakpak. Kalalang yung agila na ito ay nagdadalang ibon. So ang ginawa ng agila, nag-dive kaagad siya. At pagkatapos, iniluwal niya kaagad yung kanyang itlog. Pagkaluwal ng itlog, gumulong yung itlog. Lumipad na kaagad yung agila para wag madiskubre nung hunter yung itlog. At yung itlog gumulong. Kasi sa burol ng anak, napunta ngayon doon sa pugad ng manok. Napasama sa mga itlog ng manok. So nung dumating yung inahin, nagulat siya, parang merong malaking itlog na nandun, pero hindi niya maalala, ano ba to? Baka lang ito,
postpat, anong tawag doon? Yung pag nagbubut ng anak? Postpartum lang, no? Sabi niya. So, nililiman niya na rin yung lahat ng itlog, pati yung itlog ng agila. Maya-maya, unti-unti nang napisa. At maliliit yung mga sisiyo ng manok, pero yung sisiyo ng agila medyo mas malaki kaysa sa mga sisiyo ng... Pero akala niya, ano lang, ibang lahi lang ito, baka namana dun sa kanyang mga lolo-lolo. Inalagaan niya na rin. Pero nung lumalaki itong agila na ito, ang nasa isip niya, manok siya. Kung ano kinakain ng mga manok, kinakain niya. Kung paano kumilos sa mga manok, ganun din yung mga sisiw. Hindi, kaya lang may mga pagkakataon, pag binukan niya yung kanyang pakpak, nagliliparan, tumatalsik yung mga kapatid niya. Pag tinamaan ng pakpak niya. Until one day, nakakita siya ng lumilipad na agila. Nasa isip niya, kamukha ko yun ah. Sinabi niya sa nanay niya, nanay, kamukha ko yun. Sabi niya sa mga kapatid niya, kamukha ko yun. Kaya ko din kaya yun? Sabi nung nanay niya, ano ka ba naman? Agila yon. Hindi mo kaya yon kasi manok ka. Mamuhay ka na lang bilang manok. Huwag mo nang pangarapin na maging agila. Alam niyo yung kwento na yon, nakakalungkot kasi namatay yung agila na namuhay bilang isang manok. Hindi niya alam, agila siya. Pagtingin ko sa mga apo ko, tumutulo ang luha eh. May mga Kristiyanong ganon. Hindi nila na-realize yung ibinigay sa kanila ng Panginoon na katagumpayan, namumuhay sa kabiguan. Depression. Nakakalungkot nga kahit mga Kristiyano na mga kabataan, pagka during deliverance, syempre may counseling muna yan, may mga suicidal thoughts. Gustong magpakamatay. Sinisira ang buhay, winawasak ang buhay sa kung ano-anong mga bagay. Hindi nila alam na nagumpay sila. Sabihan mo nga ulit ang katabi mo, you are victorious. Kapag natutunan natin ito, we will walk and live in victory. Amen? Our Lord Jesus Christ already won the battle. Nung sinigaw ng Panginoon, tetelestai. Nung sinigaw ng Panginoon, it is finished. Tinanong ko nga yun sa Bigan eh. Ano yung Ilocano nun, it is finished, tetelestai? Nalpasan. Nung sinigaw ng Panginoong Jesucristo, nalpasan! Ang ibig palang sabihin nun, it is finished. He already won the victory. Sabihan mo nga ulit yung katabi, you are victorious. At itong victory na ito, eternal. Grabe yung si Lord, grabe. Hindi lang tayo mananagumpay dito. Mamatay man ang katawang lupa, may katagumpayan na naghihintay sa atin. We are co-heirs of Christ. At dito na tayo magtatapos sa last na mga talata na babasahin natin, Revelation chapter 21. Ito yung huling kabanata. Ang unang aklat ng Biblia, Genesis, ito yung pinakahuli at ito ang huling kabanata. Pwede bang sabay-sabay natin basahin? Ready? Read. Then I saw a new heaven and a new earth. For the first heaven and the first earth had passed away, and there was no longer any sea. I saw the holy city, the new Jerusalem coming down out of heaven from God, prepared as a bride, beautifully dressed for her husband. And I heard a loud voice from the throne saying, now the dwelling of God is with men, and He will live with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death, or mourning, or crying, or pain, for the old order of things had passed away. Last verse, verse 5. He who was seated on the throne said, I am making everything new. Then He said, write this down, for this word
are trustworthy and true. Sabi ng Panginoon kay John the Beloved, isulat mo yan. Totoo yan. Mapagkakatiwalaan yan. Na magaganap yan sa future eternity. Amen? Pag hindi na unawaan ng tao yan, matitipress talaga. Ano ang buhay ba dito lang? Puro paghihirap lang ba buhay? Puro kabiguan lang ba? Minsan, mag-i-step forward ka isa, tapos, step backward, 2, 3. Ganun na yung buhay. Hindi. May katagumpayan. Meron lamang dyablo, hinihila tayo paatras. Hinihila tayo pababa. Kasi ang dyablo, si Satanas, siya ay condemned na. Nakatala na. Ang kaparusahan para sa kanya, ibubulig siya sa apoy ng impyerno. Sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Isang araw, meron ako na-encounter sa Deliverance, stubborn na satanista ang pumarga sa isang tao. Napaka-stubborn. Sabi ko sa kanya, alam mo ba, ikaw biktima ka lang rin. Yung sinasamba mo na Diyos-Diyosan, si Satanas, sa hinaharap, ibubulig siya, itatapon siya sa dagat-dagatang apoy ng impyerno. Lahat ng pinangako niya sa iyo kasinungalingan, because the devil is a liar. Pero sabi ko sa kanya, alam mo ba, mahal na mahal ka ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, magbago buhay mo. Ang gusto ng Panginoon, isuko mo buhay mo sa Kanya, aayusin niya yan. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Maya-maya yung satanista na yon, yung nakakarga dun sa tao, umiiyak na. Sabi ko, gusto mo ba tanggapin ang Panginoong Jesucristo? Opo. At sumunod sa panalangin, yung nakakarga dun sa tao. Kaya kung sino ka man na narito ngayon, maging sa mga kasama natin sa online, ano man ang nararanasan mo, mahal ka ni Lord. May tagumpay na nakalaan para sa ating lahat. Kailangan lang isuko natin ang buhay natin. Bakit kailangan isuko? Kasi kailangan mong kilalanin si Lord Jesus bilang Panginoon. Sabihin nga natin, Panginoon. Anong ibig sabihin ng Panginoon? Ang ibig sabihin ng Panginoon, Master. Hindi natin yan naunawaan ngayon Pero nung unang panahon, may mga alipin. At alam ng mga alipin ang ibig sabihin ng master. Ang mga alipin, nabubuhay sila hindi para sa kanilang mga sarili, nabubuhay sila para sa kanilang master. Ang mga alipin nung unang panahon, hindi nga tinatanong ang pangalan nila Ang tinatanong sa alipin, sino ang master mo? Kaya nga tayo, nanampalataya sa Panginoong Jesucristo, tinawag tayong Christian. Ang identity mo, nasa master mo na. Amen? That's why I'm challenging all of you, pati mga kasama natin sa online. Isuko natin ang buhay natin. Kasi kung hindi natin isusuko, ang Panginoon pa rin ay ikaw. But the moment you learn how to surrender everything, and then you begin to pray and you begin to ask God, Lord, what is your direction? Ano bang plano mo sa buhay ko? Ano bang pangarap mo sa buhay ko? Si Lord may pangarap para sa atin. Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you, not to harm you. Plans to give you hope and a future. Paano po i-destroy ang destroyer? 4 na bagay. Number 1, liberation from bondage. Infilling of the sovereign Holy Spirit, faithful discipline, and eternal victory. That is life. Real life. Kaya ang sabi doon sa ating binasa sa John 10:10, the thief comes to steal, to kill, to destroy. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, I came to give you life more abundantly. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Ipikit natin ang ating mga mata. Kung merong nandito ngayon, hindi ka pa gumagawa ng covenant kay God, kay Lord Jesus, huwag mo na munang pansinin ang katabi mo. Alam nyo po,
sa future eternity, isa-isa tayong haharap kay Lord. Hindi mo pwedeng sabihin, sandali lang, nasaan ba yung nanay at tatay ko? Sandali lang, nasaan ba yung asawa ko? Sandali lang yung mga katropa ko. Isa-isa tayong haharap. At kung ano ang pakikipagtipan na ginawa mo dito sa lupa, ay magkakaroon ng malaking epekto sa magiging destinasyon mo sa eternity. Kaya kung ikaw ay narito ngayon, nais mong gumawa ng covenant kay God, nakikinig si Lord, He is Emmanuel, He is with us. Nais ko kayong pangunahan. Pwede bang sumunod kayo sa panalangin ng may pananampalataya? Manampalataya tayo na merong Diyos na nakikinig, ang Panginoong Jesucristo nakikinig sa atin. Pwede mo bang sabihin, Lord Jesus Christ, sige, banggitin mo yan ang covenant. Ang sabi ng Biblia, Romans chapter 10, it is with your heart that you believe and are justified, and it is with your mouth that you confess and are saved. Sabihin mo, Lord Jesus Christ, patawarin mo ako sa lahat ng aking mga kasalanan. Tinatanggap kita bilang aking Diyos, aking Panginoon, at tanging tagapagligtas. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na regalo mo sa akin. Simula ngayon, sasambahin kita at paglilingkuran kita habang ako'y nabubuhay. Kaya nyo pong ipanalangin ko kayo, Lord, may you bless your people, O Lord. Sa mga gumawa ng covenant sa umagang ito, honor their decision, O Lord God. Protect them, and may they continue to grow in their newfound relationship with you, upang sama-sama kami as a church, the ecclesia, to serve and worship our God and to fulfill our God-given task, our mission, the fulfillment of world evangelization. All the glory, all the honor, all the worship to you alone. All of this we pray in the mighty, most precious, powerful name of our Lord and Savior Jesus Christ. Amen. Praise the Lord.